Naisip mo na ba kung bakit kakaunti lang ang nabubuhay ng matagal pagkatapos ng 80? Dahil ito sa 4 na dahilan. Ang pag-abot sa edad na 80 ay isang malaking milestone. Pero ang pagpanatiling malakas pagkatapos nito ay hindi lang basta swerte. Kailangan ng kaalaman. Dahil may 4 na tahimik ngunit malakas na puwersang kumakalaban sa ating katawan habang tayo'y tumatanda. Karamihan sa mga tao, hindi nila ito napag-uusapan hanggang sa huli na. At marami ang hindi nga alam kung gaano kalaki ang epekto ng mga hindi halatang problemang ito sa kanilang enerhiya, memorya at kalusugan hanggang sa irreversible na ang pinsala. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na tunay na dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan na mabuhay ng matagal pagkatapos ng 80 taon. Hindi lang ito mga haka-haka, ito ay base sa dekada ng medical research at first-hand experience. At kapag naunawaan mo na ang mga ito, maiintindihan mong hindi tungkol sa paghabol sa immortalidad ang punto. Tungkol ito sa pagprotekta sa iyong lakas, kalayaan at peace of mind hanggat kaya mo. Manatili ka hanggang dulo dahil baka magulat ka sa ika-4 na dahilan at baka ito pa ang pinakamahalaga sa lahat. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-type mo ang mabuhay sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, i-type mo ang 0. Para malaman ko at makagawa pa ako ng mas magagandang content para sa inyo. Tara simulan na natin. Reason number 1. Ang tahimik na inflamasyon na nagpapabilis sa pagtanda. Isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan pagkatapos ng 80 taon ay hindi galing sa labas ng katawan, nagsisimula ito ng tahimik sa loob. Tinatawag ito ng mga doktor na inflammaging, ang chronic low-grade inflammation na unti-unting sumisira sa cells, tissues at organs nang walang halatang sintomas sa simula. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting humihina ang katawan mula sa loob palabas. Iba ito sa pamamaga na nakikita mo pagkatapos malumo o magasgas. Ito ay panloob. Nagkakaroon ito sa matagal na stress, pagkain ng processed food, kulang sa tulog, kakulangan sa paggalaw, at maging sa mga toxins sa kapaligiran. At kahit hindi ito masakit sa simula, apektado nito ang lahat. Ang puso, utak, mga kasukasuan, pati na rin ang immune system. Isipin mo si Marvin, 82 anyos. Hindi siya naninigarilyo o umiinom. Naglalakad siya araw-araw. Pero madalas siyang pakiramdam ay pagod, naninigas at malabo ang isip. Kahit normal ang kanyang blood work. Noong nagpatingin siya sa isang espesyalista, doon nila nakitang mataas ang inflammatory markers sa kanyang katawan. Walang malubhang sakit pero meron palang tahimik na inflamasyon na nakaamba sa kanya sa loob ng maraming taon. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na labanan ng inflamasyon. Kaya ang mga bagay na madaling ipagwalang bahala noong 50 o 60 tulad ng processed snacks, matagal na pagupo o hindi maayos na tulog ay mas malaki na ang epekto pagtungtong ng 80. Unti-unting binabawasan ng inflamasyon ang resistensya ng katawan. Pinapataas nito ang risk ng demensya, sakit sa puso at kahinaan. At ang malala, maraming tao ang hindi alam na nangyayari na pala ito sa kanila. Pero may magandang balita. Ang ilan sa pinaka-epektibong paraan laban sa inflamasyon ay simple at libre. Kumain ng mas maraming whole foods. Maglakad araw-araw. Hindi ito magagawa overnight, pero bawat hakbang ay nakakapagpahina sa apoy ng inflamasyon. At kapag mas konti ang inflamasyon, mas malaki ang tsansa ng iyong katawan na manatiling malakas kahit lagpas na sa 80 taon. Reason number 2. Ang pagkawala ng muscle na nagdudulot ng kahinaan at pagkatumba. Pagkatapos ng edad na 60, natural na nagsisimulang mawalan ng kalamnan ng katawan taon-taon.
At pagdating ng 80 taon, mas mabilis na ang prosesong ito. Ang unti-unting paghina na ito ay tinatawag na sarcopenia. Karamihan sa mga tao ay hindi agad ito napapansin. Hindi naman biglaan ang epekto. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Hirap sa pagbukas ng bote. Mas mabagal na pagtayo mula sa upuan. O pag-iwas sa hagdan dahil pakiramdam mo ay mas mahirap na itong akyatin. Ang problema, ang kalamnan ay hindi lang para sa lakas. Ito ang nagpapanatili ng balanse, sumusuporta sa mga kasukasuan at tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at metabolism. At kapag bumaba ang muscle mass, mabilis na tumataas ang risk ng pagkatumba, bali ng buto at pagkawala ng independensya. Isipin mo si Gerald 84 na taon. Malinaw pa ang isip, masayahin, at nakatira pa rin ng mag-isa. Pero isang hapon, natapilok siya sa kanyang alpombra at nabali ang kanyang balakang. Akala niya steady pa siya, pero pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagtanto niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanyang lakas sa nakalipas na mga taon. Lakas na akala niya ay meron pa rin siya. Ang delikado sa pagkawala ng kalamnan pagtungtong ng 80 araw ay kung gaano kabilis nito naaapektuhan ang lahat. Isang pagkatumba lang ay pwedeng magdulot ng ilang linggong pagtigil sa kama at ang matagal na pagtigil ay magdudulot ng mas malalang kahinaan. Susunod na ang paggamit ng walker, pagkawala ng kalayaan at ang unti-unting pag-urong ng dating aktibong buhay. Pero hindi inevitable ang muscle loss. Pwedeng pabagalin at sa maraming kaso baliktarin pa. Makakatulong ang regular na paglalakad, ang paggamit ng light weights or resistance bands ilang beses sa isang linggo, ang pagkain ng sapat na protina, ang pag-stretch ng dahan-dahan para manatiling maliksi. Ang maliliit na pagsisikap na ito ay may malaking epekto, lalo na kung consistent. Hindi naman kailangang maging bodybuilder. Ang importante ay manatiling steady, maliksi at malakas para magawa pa rin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Whether ito ay paghahalaman, pamimili sa grocery, o simpleng pagbangon sa umaga ng ligtas, ang kalamnan ang tahimik na tagapagtanggol ng iyong katawan. At pagtungtong mo ng 80 taon, maaaring ito pa ang magiging dahilan kung bakit hindi ka lang hahaba ang buhay, kundi mas magiging maayos pa ang iyong kalidad ng buhay. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatulong sa iyo ang mga insights, paki-comment ng number 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iminumungkahi kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng dekalidad na content para sa iyo. Ngayon, tuloy na natin. Reason number 3. Ang hindi maayos na tulog na nagpapahina sa katawan at isip. Nagbabago ang tulog habang tayo ay tumatanda, pero hindi palaging para sa ikabubuti. Maraming matatanda ang nahihirapang makatulog, manatiling tulog, o makakuha ng malalim at nakakapreskong pahinga. At pagdating ng 80 taon, mas halata na ang epekto ng hindi maayos na tulog sa katawan, sa utak at sa pang-araw-araw na buhay. Sa simula, baka mapansin mo lang ito sa maliliit na paraan. Mas madaling mapagod sa araw, mas madalas makalimot ng simpleng bagay o mas mabilis mainis. Pero sa ilalim ng mga sintomas na ito ay may mas malalim na problema. Ang katawan ay nag-aayos ng sarili habang natutulog. Naglilinis ang utak ng mga toxins. Nagre-reset ang immune system. At kapag puro pikit matang tulog o madalas magising, naaantala ang mga importanteng prosesong ito. Isipin natin si Rebecca, 86 na taon. Hindi niya pinapansin ang paggising ng 3 o 4 na beses sa gabi. Akala niya normal lang ito sa edad niya. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin niyang humina ang memorya niya, bumaba ang energy at mas madalas siyang magkasipon. Ipinaliwanag ng doktor na ang tulog ay hindi lang para magpahinga,
Kritikal ito para sa kalusugan ng utak at immune system. Nang sinimulan niyang ayusin ang sleeping habits niya, unti-unting bumalik ang kalinawan ng isip at lakas ng katawan. Marami ang akala ay kailangan na lang tanggapin ang hindi maayos na tulog pagtanda. Pero hindi ganon ang katotohanan. May mga simpleng paraan para mapabuti ito. Pagiging consistent sa oras ng pagtulog, pagbawas sa kape at alak, pagkulay sa natural na liwanag sa umaga, at paggawa ng presko, madilim at tahimik na kwarto. Kahit ang magaan na ehersisyo sa araw ay nakakatulong para mas makatulog ng mahimbing sa gabi. Pagtungtong ng 80%, ang quality sleep ay kasing halaga ng masustansyang pagkain o ligtas na paggalaw. Nakakaapekto ito sa kalinawan ng pag-iisip, tibay ng paglakad, lakas ng immune system, at enerhiya para ma-enjoy ang buhay na pinaghirapan mo. Hindi naman kailangang matulog ng mas matagal. Ang importante ay mas magandang kalidad ng tulog. At ang paggawa nito na priority ay maaaring isa sa pinakamatalinong desisyon para manatiling malusog at aktibo. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito at gusto mong marinig pa ang tungkol sa ika-4 na dahilan, i-comment ang number 3 sa ibaba. At kung hindi ka pa subscribed, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell notification para lagi kang updated sa aming mga video. Ang iyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mga content na makakatulong sa iyo at sa iba. Salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na video. Reason number 4, ang kalungkutan at nawawalang pang-araw-araw na layunin. May isang tahimik na panganib na mas kalat sa mga taong lampas 80 anyos kaysa sa ating inaakala. Hindi ito virus o sakit. Ito ay kalungkutan. At hindi lang ito sumasakit sa damdamin. May pisikal din itong epekto sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang social isolation at kawalan ng pang-araw-araw na layunin ay maaaring magpapaikli ng buhay ng higit pa sa ilang chronic diseases. Habang tumatanda ang mga tao, ang kanilang mundo ay unti-unting lumiliit. Yumayao ang mga kaibigan. Lumalayo ang mga anak. Ang mga pisikal na limitasyon ay nagpapahirap sa paglabas. At dahan-dahan, nang hindi sinasadya, maraming senior ang gumugugol ng mas mahabang oras na mag-isa, hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Isipin si Billy, 88 anyos. Pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga anak ay nakatira sa ibang estado. Nanonood siya ng TV, nagluluto at nag-aayos ng bahay. Pero may mga araw na wala siyang nakakausap na kahit sino. At ang pinaka-namimiss niya ay hindi ingay o aktibidad, kundi ang pakiramdam na kailangan siya. Ang maramdaman na may naghihintay sa kanya, na mahalaga ang kanyang presensya. Ang puso ng tao ay nakawire para sa koneksyon. At pagtungtong ng 80 taon, kapag ang mga social roles ay nagsisimulang mawala, retirement, pag-aalaga, pakikisama sa komunidad, ang nawawala sa maraming tao ay hindi lang ang pakikisalamuha, kundi ang kanilang identidad. Ang tahimik na tanong na, bakit pa ako babangon ngayon? Ay maaaring maging mabigat. At sa paglipas ng panahon, nakakaapekto ito sa immune system, brain chemistry, at ang motibasyon na manatiling aktibo. Ngunit hindi kailangang maging malaki ang layunin. Maaari itong maging pagdidilig ng halaman, pagsusulat ng mga sulat sa mga mahal sa buhay, pagtawag sa isang tao tuwing umaga, pagpapakain sa mga ibon, pagtulong sa kapitbahay. Ang pinakamaliliit na gawain ay maaaring magbigay ng ritmo, kahulugan at kasiyahan. At ang pag-abot sa iba, kahit na medyo awkward pakiramdam, ay madalas nagdudulot ng liwanag sa magkabilang panig. Ang pag-iisa ay hindi katumbas ng kalungkutan. At ang paghanap ng kapayapaan at katahimikan ay isang lakas. Ngunit kapag ang isang tao ay nakakaramdam na hindi nakikita o hindi kailangan, ang katawan ay tumutugon. Kaya kung ikaw ay lampas 80 o
o may kilala kang ganoon na edad, tanungin ang simpleng tanong na ito. Ano ang nagbibigay sa iyo ng layunin ngayon? At paano mo mapoprotektahan ang layuning iyon na parang gamot ito? Dahil sa maraming paraan, ito nga ay isang gamot. Kung patuloy mo pa ring pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring i-comment ang number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy na tayo. Kung narito ka pa rin, maglaan ng sandali para magmuni-muni. Kung nakarating ka sa puntong ito, sandali mong pag-isipan, hindi sa takot, kundi sa kaliwanagan ng isip. Ang mabuhay ng lampas sa 80 taon ay isang biyaya, ngunit ang totoo, marami ang nakakarating doon nang hindi maayos ang kalagayan. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi nila alam ang mga tahimik na kalabang gumagana laban sa kanila. Ang inflamasyon, pagkawala ng kalamnan, hindi maayos na tulog, at emosyonal na pag-iisa ay dahan-dahang pumapasok. At kapag lubusan ng lumitaw ang mga ito, nasimula na ang pinsala. Ngunit ang kaalaman ay kapangyarihan. At ang layunin ng video na ito ay hindi para kabahan ka, kundi para bigyan ka ng sandata. Para ipaalala sa iyo na ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago ay may malaking epekto. Na ang mga desisyong gagawin mo ngayong linggo, buwan o taon ay huhubog kung paano ka gagalaw, mag-iisip at makakaramdam sa iyong 80 at higit pa. Kaya ano ang pinakatumatak sa iyo? Ang paraan ng pagpasok ng inflamasyon ng walang babala? O kung gaano kaagad nawawala ang lakas kapag hindi ginagamit? Siguro ang paalala na ang tulog ay higit sa pahinga lang at ang emosyonal na koneksyon ay kasing halaga ng anumang gamot. Anuman ito, huwag hayaang manatili lang itong impormasyon. Gawin mo itong turning point. Isang desisyong patuloy na alagaan ang iyong katawan, isip at layunin sa buhay. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa pagtutok sa mahalaga. Tungkol sa pagpili kung ano ang pinakamakabuluhan, pagprotekta dito at pagpapaubaya sa iba. Karapatan mong mabuhay sa yugtong ito ng may karunungan at lakas. Huwag kang magpapatalo sa anumang menos. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.